Just like inside. Sabi siya sumusugat. Siya nagpapagaling. Ang pag-asa mo ay manalo. Pagka ikaw ay nagkasakit, kapatid na rin, tingnan mo yung mayayaman, walang magawa ang kayamanan nila sa tulong. Diba? Pero, halimbawa, si Brad Sunny, halimbawa, hindi naman kasing yaman ni Steve Jobs. Pero, sa awa na Diyos, halimbawa, buhay pa si Brad Sunny hanggang ngayon. Ano yun? Oh, it's a letter. I thought it was one of... Hindi naman siya si Steve Jobs. Hindi naman siya kasing yaman ni Steve Jobs. Naintindihan mo gusto kong sabihin, kapatid na Rodel. Yung iba, hindi naman cancer ang sakit eh. Ang sakit lang, kapatid na Rodel, pulmonya. Namamatay eh. O ano ibig sabihin? Sabi ng Diyos, walang makaliligtas sa aking kamay. Walang Diyos sa akin. Ako pumapatay. Ako bumubuhay. Ako sumusugat. Ako nagpapagaling. Walang makaliligtas sa aking kamay. Alam na alam mo. Tapos ang inasahan mo ay marami akong pera. Marunong ako. Makapangyarihan ako. Akala mo kaya kang pagalingin yun. Then, pagdating ng parusa ng Diyos, ba't nagkakaganon? Ano ibig sabihin? Kaya sinabi, upang kanilang mailaga ang kanilang pag-asa sa Diyos. Meron kasi na ilalaga nila yung pag-asa nila sa iba. Na ilalaga nila yung pag-asa nila sa kayamanan nila. Di ba kaya nagbilin si Pablo? Ano ang bilin ni Pablo, kapatid na Rodel? Sa kapatid na Rodel, 17 ng Timoteo. Ang mayayaman sa sanlibutan ito ay pagdilingan mo na huwag magsipang mataas ng pag-iisip at huwag umasa sa mga kayamanang di nananatili, kundi sa Diyos na siyang nagbibigay sa ating sagana ng lahat ng mga bagay upang ating ikagala. Hindi kanina tayo dapat na umasa, kapatid na rin sa Diyos po. Pero ang pag-asa, kaya nila. Kaya sabi, yung mayayaman, pagbilingin mo. Huwag magsipang mataas ng pag-iisip dahil kaya mayayaman ka. Ang inasahan mo, yung kayamanan mo. Ano dapat mo asahan? Kahit mayaman ka, huwag kang umasa sa kayamanan mo na hindi nananatili. Bakit? Yung pag-asa mo na yun, Rodel, hindi nananatili. Kasi yung kayamanan, hindi nananatili. Pero, kung ang Diyos ang pag-asa mo, ang Diyos nananatili, kapatid na Rodel. I still taste it. Nananatili yung pag-asa mo. Kiss me. Nananatili siya. Kiss me, ate. Kiss Hindi ate. ka mawawala ng pag-asa. Kasi ang inaasahan mo ang Diyos. Pero pag yung kayamanan mo, ang inaasahan mo, tignan mo, yung mayayaman, inaasahan yung kayamanan nila, may nagawa pa para iligtas ang buhay mo. O tapos, ilang saglit lang, wala Please na, help me. naku, yung mga Help. nasa dogan nilid sinuko. O di ba, Brad Joseph, dyan ay naglubugan yung... Nor. Nor. Okay, tip. Opo, kuya. Nor. Talagang kung yaman at yaman po, yung mga property, yun ako, magugulat ka sa presyo. What do you mean, Hindi nga po nananatili, lubog po eh. Wala na po, mapapauwi lang po ng pag-ganun-ganun po yan. Kahit nga po mga wildfire, ganyan din po. Sa California, sa Canada, naku, napakatindi po dyan pagka po mga ganun.
Kaya pag-uwisan na, umulan na ng walang humpay, Brad Joseph, nagdire-diretso na. O kaya dinali dyan sa inyo sa Amerika. Madalas You always made it to soul diba? crushing. What do you mean soul crushing? Already made. Pagka nadali ka ng isang tornado, Get me out of here. Taro ka pupulutin. Matitira sa bunker. Doon ka matitira sa bunker mo. Naging pag-asa mo. Bro, literally didn't see. Yung tinatangkilik mo. Kaya sinasabi yun, huwag kang umasa doon sa kayamanang hindi nananatili. Kundi sa Diyos. Ibig sabihin talaga, brother Rodel, dapat sa Diyos tayo umaasa. What do you mean already found? Hindi ang pag-asa mo, Oh, kaulungan, oh. kayamanan, kapangyarihan, hindi yan ang pag-asa natin. Kaya nga ako minsan naiisip Oh, ko, thanks. pagka maraming may kapangyarihan ka din naman na pwede mong gamitin. May kapangyarihan ka din na pwede mong gamitin. It's here, right? Oh, Pero mahirap there's yun me. pag yun ang aasahan. Me. Wait, what? Yes, Ang is asahan something? natin, Wait, what did you say? kapangyarihan ng Diyos, yung kanyang kaglawang kapatid na yun. Crushing. Hindi yung Welcome to kayamanan, soul crushing. I hindi guess yung kapangyarihan, try to hindi yung report. karunungan. Huwag yun ang asahan natin. Yan lagi. Anong nangyayari? Oh, Ibig sabihin, oh, Brother oh, Rodel, oh, oh, kaya oh, 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 you nagkakaroon did the same na trick on me. ilipat ng tao ang Never mind, pag-asa that nila was a sa different iba. trick. Minsan sa sarili, minsan sa kayamanan, sa Wait, I karunungan, forgot. sa kapangyarihan. Oh, Kaya this ang one sinabi again now. ni Pablo, No, this huwag one. umasa sa kayamanan di nananatili. Di meron Then what? ang That tao, because that is meron tao everything na is ang about. pag-asa sa And I just kayamanan. killed myself. Meron tao na ang pag-asa sa karunungan. Di mo ba napansin ng mga Oh. doktor, kapatid na Rodel? Pagka Wait, what do you dumating na mean yung time, interrupt? nakita na niya, parang wala na Already siyang found, okay. magawa. Ano sasabihin ng doktor? Ipagpasa Diyos na lang This? natin. Opo, kuya. Kaya po, mga kapatid na doktor, Oh, bro. kahit na hindi pa mamamatay, Hopefully, you don't have the memory of a goldfish. I do, guys. sakit na lagi, ipagpasa Diyos natin palagi ang lahat ng mga bagay. Bakit parang pinagpapasa Diyos mo lang pag Wait, let mamamatay me mo? just do this. Ibig mo sabihin, kaya mo pa. Ganon, ano? Di ba ganon na Joseph? Parang, hindi mo pa pinagpapasa Diyos eh. Parang pa sa dulo lang eh, pagka dying na, Huh? ginawa na po Bro, na stop. namin You can't. ang lahat ng aming magagawa. You can't do it here. Okay. Ipagpasa Oh, Diyos okay, na po thank you. natin. Thank you. Thank you. Ay, di pagka Oh, I pala noong understand. una, feeling mo ikaw ang may nagagawa. Hindi mo pala ipinagpapasa Diyos. Ganun ba yung Brad But Joseph? what the, how are you doing? Kuya, napakaganda Sir, po but na sinasabi niyo. At nakikinig po maraming mga doktor natin. Salamat sa Diyos. Dahil napakahalaga po niyan. Ganyan po talaga naman ang naririnig natin eh. Pagka feeling ng doktor, lalo na po, marami po, dito po sa Amerika, Bro, I nakaka-encounter have na po the- ng ganyan. I have the mind of Pagka a po hindi goldfish. na kaya, ayun na po, sasabihin na Like, ipagpasa stop. Diyos na po natin. Tanging ang Diyos na lang nakakaalam. Pagka ngayon, halimbawa, hindi na po talaga gumaling, ang alam nila noon, hindi sila masisisi. Maaring ang sisihin pa ng mga kamag-anak na namatayan, ang Diyos. Pero hindi po dapat ganon, mga kapatid, kuya. Yan pong sinasabi niyo na yan. Hindi kasi dapat malipat yung ating pag-asa na atin. Hindi. Kaya nga kahit hindi pa mamamatay, sabi nga po ni Kuya, kahit ano pang simple pa lang, napalagay mo, simple pa lang yung sakit,
talagang sa Diyos tayo umaasa. Napakagandang punto po no, na makita natin. Oh. Lalo na nga po yung mga hindi lang po tungkol sa sakit, ano? I'm Doon dumb. na po pala yun. Nalilipat po yung pag-asa ng tao. Kung minsan, hindi man sa sarili niya, pero sa kayamanan niya, doon po nalilipat yung pag-asa niya o sa karunungan niya. No? Naipakita na po ni Kuya dito sa mga talatang binasa natin. Magmamagaling na. Hindi na makakalimot na siya sa Diyos eh. Kasi doon na po napunta. Doon sa karunungan niyang taglay o kaya doon sa kayamanan niya. Ganda nung 6:17, natuwa talaga ako doon sa sinabi ni Kuya doon. Yung pag-asa mo, hindi dapat na doon sa kayamanan hindi nananatili. Yung kayamanan na yan, hindi nananatili. Pero pagka sa Diyos ka umasa, nananatili ang Diyos. Ang ganda. Alam niyo, parang mo ba, Kuya, mga kapatid, ano? Parang bang napaka-basic. Pero until narinig ko kay Kuya, oo nga, no? Ganun naman talaga yun eh. Yung kayamanan, hindi nananatili yun. Napakarami na nating nakitang mayayaman at yung kayamanan nila, they all perish. No? Pero yung Diyos nananatili. Pagka ang pag-asa mo sa kayamanan mo, hindi nananatili yan. Sa Diyos ka umasa, hindi mawawala ang pag-asa mo. Mananatili yan dahil ang Diyos nananatili. Na-appreciate ko po yung sinabi niyo na yun po. Napakagandang punto po noon. Tsaka kasi, pagka sa Diyos ka umasa, kapatid na Diyos, alam mo, isa, basahin. Basahin. 146. 5 ng akin. Ito po. Maginhawa ang may pinakasaklodo sa Diyos ni Jacob, na ang pag-asa ay nasa Panginoon niyang Diyos. So, kita mo, kapatid ni Joseph, na gumawa ng langit at ng lupa, ng dagat, lahat ng nandun, na nag-iingat ng katotohanan magpakailanman, na nagsasagawa ng kahatulan sa napipighati, na nagbibigay ng pagkain sa gutom. So many signs. Pinawawalan ng Panginoon ang mga bilanggo. Idinidilat ng Panginoon ang mga mata ng bulaw. Ibinabangon ng Panginoon ang mga nasusubaso. Iniibig ng Panginoon ang matuwid. Kaya kung matuwid ka, ang pag-asa mo nasa Diyos. I'm just teaching you. At maginhawa ka yung ang may pinakasaklo sa Diyos ni ako na ang pag-asa nasa Panginoon niya Diyos. Kaya maginhawa yun. Yung ang pag-asa nasa Panginoon Diyos, kapatid na rin, maginhawa yun. Kaya minsan kaya sinasabi din yun, huwag kang gaganti ng masama sa masama. Ang Diyos na nagsabi, akin ang paghihiganti. Bakit? Kasi minsan pagka may kapangyarihan ka na, alam mo kaya mong gumanti, naisip mo nang gumanti. Wag. Wag gado. Din. Bakit? May limitasyon ng kapangyarihan mo. Pero ang kapangyarihan ng Diyos, higit sa lahat ng kapangyarihan. Amen. Diba? Kasi, pag ang Diyos ang gumanti, Brodel, pwede ka bang lumaban sa Diyos? Ikaw ang gumanti, Brodel. Halimbawa, ako may traso ako sa ginantihan mo. Pwede pa ako lumaban sa iyo? Pwede pa. Diba? Halimbawa, ikaw ang gaganti sa akin. Pero, pag ang Diyos, saan ka pag ang Diyos ang gumanti? Diba? Bakit? Pagka ang Diyos ang nagbigay ng kanyang kahatulan, pag ang Diyos ang nagparusa, magugulat ka. Bakit? Ako pumapatay, ako ang bumubuhay, sabi ng Diyos. Ang nagpapagaling, sumusugat. O kaya naman, magugulat ka. Biruin mo,
ultrasound, nagpa-CT scan. Oh, may bukol, ang daming bukol, ang daming Help. Is there a jump coil? No. pag-asa ko na lang po ligatan Oh. Sister Yes. I'm just smart. Eh nga, sabi ng mga doktor, paano ka ginawa mo? Ano ka nangyari? Ano ka ginawa mo? Ano? Bakit po? May sumunod na ultrasound at CT scan. Nawala yung bukol. I'm dumb. Ay, sasabihin mo ay, I'm magaling kasi considered yung as dumb. hindi. Wait. Lagi ang pagpuli sa Panginoon. Bakit? I am little considered as dumb. Naka 500 dan sa akin Kaya, na duwa. I'm para just huwag dumb. natin makalimutan ng 4,000 Diyos, lang din, ay. Brother Rodel. Dapat huwag mo I'm ilalakan actually ang pag-asa mo sa dumb. iba. 50 plus dan sa Huwag riyal. mo ibigay ang pag-asa mo sa kayamanan, karunungan, kapangyarihan. Lagi Yan mo na sa eh. Diyos Right Mga tayo 1,850 na umasa. ma-enter, 190. Huwag nating kalimutan ang mga gawa ng Diyos. Ingatan natin ang kanyang mga utos. Hindi ba yan mga kapatid na Rodel? Para huwag mo makalimutan ng Diyos, huwag mo kalimutan I'm yung mga actually gawain considered mo. as dumb. Para hindi ka magmakulit mo sa iba ang iyong pagtitiwala. Lagi mong ilaga ang pag-asa mo sa Diyos. Huwag mo ilalaga ang pag-asa mo kahit na kanino. Kahit sa sarili mo, kahit sa kayamanan mo, kapangyarihan mo, karunungan mo. Huwag mo dyan ilalaga ang iyong pag-asa, kapatid na dahil maginhawa yung umaasa sa Panginoon ng Diyos. Kaya nga, sabi diba, dun sa gawa, Brother Rodel, basahin natin ulit yung 24:15. Opo. I little source Na of may my pag-asa source. sa Diyos Yep. na siya rin naman hinihintay nila na magkakaroon ng pagkabuhay na maguli ng mga ganap at gayon din ng mga di ganap. Oligarch. Ayan, kapatid na Rodel. Yep. Dapat may pag-asa tayo sa Diyos. May pag-asa tayo sa Diyos na yun ang hinihintay natin kasi dapat ang maisip mo. Pink. Di ba? Pinag-aralan natin yung Sinabi ko nga nakaraan, eh. Brother Rodel. Pag nakakita ka ng buhay, dapat maalaala mo ang Diyos. Eh nakakita ka ng namatay, maalaala mo ang Diyos. Dahil ikaw, pag ikaw namatay, wala kang maaalala. Namatay ka na. O, wala nang gawa, hindi ka kaman sa libingan na iyong pinaparunan. Hindi ka rununan na, sabi sa Neodigis ng Ecclesiastes. Kaya, ano bang masok po ang gawain ng iyong kamay, gawin mo ng iyong kapangyarihan. Pero, huwag ang maging pag-asa mo, yung kapangyarihan mo. Ang maging pag-asa mo, yung kapangyarihan ng Diyos. Dahil wala nang gawa, hindi ka kaman, hindi ka alam, hindi ka rununan man. Sa libingan na iyong pinaparunan, tapos na kapangyarihan mo doon. Diba? Pero ang kapangyarihan ng Diyos nananatili. At kapangyarihan ng Diyos bubuhay sa iyo. Dahil ang Diyos ay bumubuhay o bubuhay sa mga ganap at sa mga di ganap. Kaya nga may pag-asa nila sa Diyos na siya rin naman hinihintay nila na magkakaroon ng pagkabuhay ng mga ganap at gayon din ng mga hindi ganap. E ano ang dapat mong gawin? Kapatid na Rodel, kung ikaw ay may pag-asa ka sa Diyos, anong ginagawa mo Huwag ka naman sa cellphone. Diyos umaasa, kapatid na Rodel? Kaya hindi po lumilimot sa Diyos po yan. Maalaala sa Panginoon, nananatili sa pagsunod sa kanyang mga utos, nagpapasalamat sa Diyos palagi sa kanyang mga Ba't mo hinulog yung cellphone? ng Panginoon. Na? Ba't mo hinulog Ano yung cellphone? pinapractice niya? Ikaw ah. Basahin Ikaw niyo ah. ulit. 24 Multi-guard. kapatid na Rodel. Opo, ayan. Ulitin niyo.
na may pag-asa sa Hindi pa Diyos ko na nag-cellphone. na siya rin namang hinihintay nila. Maglatara Na na, di. nagkakaroon ng Utin po kanya pagpapatuloy ng na cellphone. magpuli ng mga ganap ay gayon din ng mga di ganap. Na dahil nga rito'y lagi rin akong Ipat-ipat yung cellphone nagsasanay mo, tawang pa yung podlas upang data. magkaroon ng isang Ano na, iba-iba buting na walang tanawan kapaslanan sigatan. sa Diyos at sa mga tao. O, sino ang gumagawa niyan? Brad Rodel? Yun pong may pag-asa sa Diyos. Iyan, kapatid na Rodel. Amen. Napapansin mo ba yun, kapatid na Rodel? Kung sa Diyos tayo umaasa, may pag-asa tayo sa Diyos, dapat magsanay tayo ng isang budihing walang kapaslangan sa Diyos at sa mga tao. And for us to be able to practice that, kailangan mo ng pagsunod sa utos ng Diyos. O, yun ang umaasa sa Diyos. Kaya, kapatid na Rodel, hindi mo naman magagawa yan na ma-practice mo yung buting walang kapaslangan sa Diyos at sa mga tao kung di ka susunod sa utos ng Diyos. Saan ka naman nakakita ng nagsasanay ng buting walang kapaslangan sa Diyos tapos hindi sumusunod sa utos? Diba? Okay. Ngayon, para masabi mo na may pag-asa, ang Diyos ang pag-asa natin, may pag-asa tayo sa Diyos tayo umaasa, isang bagay natin. Yes. Sanayin natin ang isang budhing walang kapaslangan sa Diyos at sa mga tao. Wait, At para masanay naman flex natin, ko naman sa cellphone ko. kailangan natin sumunod sa kanyang This is kautusan, impossible. kapatid na Rodel. Yun ang This lulubuan mo. is impossible. Yun ang pupuntahan mo, kapatid na Rodel. Na hindi ang magiging pag-asa mo, yung sarili mo. Kaya aalalahanin mo ang Diyos ang unang umibig sa atin. Parang tubo na nagtatag ko. Ano ngayon ang dapat mong gawin, kapatid na Rodel? Ito, pakibasa mo yung pinag-uusapan natin ngayon. Nakaraan. Dito tayo punta, kapatid na Rodel. Pakibasa mo Oseas 2. 5. Why? Sapagkat ang Why when kanilang I'm ina so close, ay bro? nagpatupad, siya na naglihi sa kanila ay gumawa ng kahiyahiya. Sapagkat kanyang sinabi, ako'y susunod sa mga mangingibig sa akin, Yes, thank you. na nangagbigay sa akin I don't ng know what aking to write. tinapay Close up. at ng aking tubig, ng aking lana Thank you. at ng aking Never lino, mind. ng langis ko at ng inumin ko. Kapatid na Rodel, Shine ka to yan. Opo. ano sabi niya? Sabi po niya, ako'y susunod sa mga mangingibig sa akin na nangagbibigay sa akin ng aking tinapay, ng aking tubig, ng aking lana, ng aking lino, ng langis ko at ng inumin ko. Nakita mo, sino sinusunod niya? Buti na. Eh, yung pong mangingibig niya na inakala niya. Ayun.